Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Messages to Young People. Nasa chapter 11 na po tayo, entitled Ang Katangian ng Alitan. So samahan niyo po ako mga kapatid na pag-aralan natin itong salita ng Diyos na ano po ba itong katangian ng alitan. Sabi dito, ang kalooban ng tao ay mapusok at patuloy na nagsisikap na ipagkaloob ang lahat ng bagay sa kanyang mga layunin. Kung ito ay nakikipagsabwatan sa Diyos at sa katwiran, ang mga bunga ng Espiritu ay lilitaw sa buhay at itinalaga ng Diyos kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. So dito mga kapatid, mapapansin natin sa salita ng Panginoon na itong kalooban ng tao, makikita natin na punong-puno po tayo ng mga with feelings na mga pag-iisip, na kung magdidesisyon tayo ay basta-basta na lamang. Minsan, hindi pa natin pinapanalangin yung mga bagay-bagay na ating nagagawa. Kaya itong ating sariling mga desisyon ay sinasabi ng salita ng Diyos ay mapusok at patuloy na nagsisikap na ipagkaloob ito sa layunin ng Panginoon. Nawa ay atin pong isipin, ating pong unawain na wag po tayong padaya sa ating mga nadarama, sa ating mga feelings, mga kapatid. So, dito makikita din natin yung pakikipagsabuatan sa katwiran ng ating Panginoon. Kung ang ating mga prinsipyo, ang ating paninindigan sa katotohanan ay naaayon po ito sa kalooban ng Panginoon, alam po natin ang magiging resulta nito. So magiging successful po ang gawain ng Diyos kung tayo po ay makikipagtulungan. At alam din natin na yung pagka tayo ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, makikita po sa ating pag-uugali yung bunga ng banal na Espiritu. At atin lamang pong italaga ang ating mga sarili sa Kanya, ang ating buong puso, upang ang kaluwalhatian ng ating Panginoon ang siyang ma-reflect sa ating buhay at magaya natin siya sa ating mga ginagawa. Sinasabi pa dito, kapag pinahintulutan si Satanas na hubugin ang kalooban, ginagamit niya ito upang makamit ang kanyang mga layunin. Pinasisimulan niya ang mga teorya ng kawalang pananampalataya at ginugulo ang puso ng tao upang labanan ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng walang humpay na pagsisikap, sinisikap niyang punuin ang mga tao ng puot at pagtutol sa Diyos at itinutulak sila laban sa mga institusyon at mga hinihingi ng langit at sa mga gawain ng banal na Espiritu. Nag-aanyaya siya ng lahat ng masasamang puwersa sa ilalim ng kanyang pamumuno at pinagsasama-sama ang mga ito sa labanan upang labanan ang kabutihan. So mga kapatid, dito mapapansin natin na sinasabi na ito palang kalooban ng tao. Pagka tayo ay nagiging pabaya, tayo po ay talagang tutuksohin, susubukin ng kaaway. Tandaan natin, hindi po natin malalabanan ang mga tukso ng kaaway sa ating mga sarili lamang na kalakasan. Dahil wala po tayong kakayahan. Dahil ang ating tanging pag-asa lamang ay ang kalooban ng Panginoon. So, paano po ba natin gagawin o pahihintulutan yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Alam natin na maraming ginagawang paraan ng kaaway para mawala tayo sa paglilingkod sa Diyos. At itong sinisimulan niya ng mga teorya, mga maling doktrina na pinapaalam niya sa mga tao na ito'y pinaniniwalaan ng karamihan na ang kasinungalingan ay siyang katotohanan. Mga kapatid, nakakalungkot isipin. Ginugulo niya ang kaisipan ng bawat isa, ng bawat tao, na nilalagyan niya ng lason, mga kapatid. Ang ating kaaway talaga ay napakamakapangyarihan na kaaway. At tandaan natin na kapag wala tayong pagsusumikap, kasipagan, pagsusumikap sa ating mga sariling buhay, na maangkin ang katotohanan, na ma-apply sa ating buhay ang karakter ni Kristo, tayo din po ay guguluhin ng kaaway. At sinisikap din ng kaaway na atin pong lalabanan yung mga katotohanan at hindi po natin malalaman ang mga bagay na ito para hindi po tayo makahanda sa mga tukso ng kaaway.
Kaya tandaan natin, pinapahintulot ng Panginoon na mangyari sa ating buhay ang mga bagay-bagay upang ma-realize natin kung gaano tayo minamahal ng Diyos. At sa kahit anumang mga pangyayari sa buhay natin na sinisikap ng kaaway na mawala tayo sa paglilingkod sa ating Ama sa langit, sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na si Kristo, nawa ay atin pong panghawakan ng mga pangako ng Panginoon. Hindi po tayo mawawala sa landas. Dahil inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya, pagkapitan ng Kanyang mga pangako. At isa din ang ating kaaway, mga kapatid, ay nag-aanyaya sa atin na mamuno sa ating mga puso. Sa atin lang, ano po ba ang dapat nating gawin upang ang ating Panginoong Hesus ang ating pipiliin? Diba? Kasi binigay na sa atin ng Panginoon yung dapat nating pipiliin. Tayo lamang po ang magdidesisyon kung ano po yung dapat nating pipiliin sa ating buhay. Sabi pa dito, panawagan na labanan ang mga kapangyarihan ng kasamaan. Trabaho ni Satanas ang alisin ang Diyos mula sa puso at hubugin ang kalikasan ng tao ayon sa kanyang sariling imahe ng deperensya. Pinupukaw niya ang lahat ng masasamang hilig. Ginigising ang mga dibanal na damdamin at ambisyon. Sinasabi niya, lahat ng kapangyarihang ito, mga karangalan, yaman at mga makasalanang kasiyahan ay ibibigay ko sa iyo. Ngunit ang mga kondisyon nito ay ang pagtanggap ng kawalang integridad at ang panghihina ng konsensya. Sa ganitong paraan, ibinababa niya ang mga kakayahan ng tao at dinadala ang mga ito sa pagkabihag ng kasalanan. Kaya maging mapagbantay po tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip, sa ating mga hangarin sa buhay, ang ating mga plano, ano po ba yung mga ninanais natin, Kasi ang ating Panginoon nananawagan sa atin na kapitin ang kanyang katotohanan, ang kanyang katwiran upang ating malabanan ang kapangyarihan ng kasamaan. Dahil pinapaalam na po sa atin ang katotohanan, mga kapatid, yung trabaho ng kaaway, na papaano niya aalisin yung sa isipan ng tao ang katotohanan. Kaya wag po nating pahihintulutan ng kaaway na maghari sa ating mga puso. At yung mga sarili lamang natin ang ating iniisip. Kapag ni-welcome na po natin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, tandaan natin, meron ng pagbabagong magaganap sa ating buhay. Ibibigay niya sa atin ang katotohanan, ang kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan. At kapag nilalakaran natin ito, malalaman natin na nangyayari sa buhay natin, sa bawat pangyayari, may purpose po ang Panginoon. Mas marami po siyang gagawin na tayo po ay kanyang gagamitin sa kanyang gawain. Na kahit nagsisikap ang kaaway na madaya ang bayan ng Diyos, tayong mga lingkod ng Diyos, na maging bihag ng kasalanan, ang purpose po ng Panginoon ay iligtas tayo at ma-restore sa atin yung karakter ni Kristo na nasira dahil sa kasamaan. Kaya mga kapatid, piliin po natin ang buhay, piliin natin si Kristo na siyang unang pumili sa atin, na siyang nagligtas sa atin at nagbuhis ng kanyang buhay para sa atin. Kaya nawa ay marami po tayong matututunan sa ating napag-aralan. Itaos na sa ating buong puso, sa ating mga pag-iisip ay tuunan po natin ng pansin na ang Panginoon lamang ang makakapagligtas sa atin. Sinasabi pa dito na nanawagan ng Diyos sa mga tao na labanan ang mga kapangyarihan ng kasamaan. Sinasabi niya, huwag hayaang maghari ang kasalanan sa inyong mortal na katawan upang sumunod kayo sa mga pagnanasa nito. Huwag din ninyong ibigay ang inyong mga bahagi bilang mga kasangkapan ng kawalang katarungan sa kasalanan, kundi ibigay ang inyong sarili sa Diyos bilang mga buhay mula sa mga patay at ang inyong mga bahagi bilang mga kasangkapan ng katwiran ng Diyos. So, ang purpose po ng Panginoon sa ating buhay ay Kanya tangayong mapabanal, magamit sa Kanyang dakilang gawain. At nananawagan ng Panginoon na habang tayo ay gumagawa sa gawain at sa kalooban ng Panginoon, atin pong malalabanan ang mga kapangyarihan ng kaaway. At tandaan natin, sa bawat pagsubok at mga tukso ng kaaway na binabato sa atin, o anuman mga accusation na ating nalalaman at ating nakikita sa ating mga landas,
tandaan natin, meron tayong Panginoon na siyang tutulong sa atin na labanan ang kaaway, na labanan itong kasamaan na nasa ating paligid. So, wag po nating hahayaan na madungisan ang bigay ng Diyos sa atin na talento, itong katawan na pinagkaloob niya sa atin, itong buhay natin ngayon. Gamitin po natin, ialok po natin sa Panginoon na magamit niya tayo sa kanyang gawain. At ibigay po natin ang ating puso sa Panginoon para magamit niya tayo sa iba't ibang paraan ng kanyang gawain. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay patay na mula sa pagkakasala at muli tayo ay mabubuhay na kasama ang Diyos, na kasama ang ating Panginoong Hesus, na mamumuhay hindi sa laman kundi sa Espiritu. Na magiging isa tayong kasangkapan para sa kabanalan ng ating Panginoon. Sabi pa dito, ang buhay Kristiyano ay isang digmaan, ngunit hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga prinsipe, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng mundong ito, laban sa espiritual na kasamaan, sa mga mataas na dako. Sa labang ito ng katwiran, laban sa kawalang katwiran, magiging matagumpay lamang tayo sa tulong ng Diyos. Ang ating hangarin makatawid ay dapat na isumite sa kalooban ng walang hanggan. Ang kalooban ng tao ay dapat na pagsamahin sa banal. Dadalhin nito ang banal na espiritu upang tulungan tayo. At ang bawat tagumpay ay mag-aambag sa pagbawi ng pag-aari ng Diyos sa pagpapanumbalik ng kanyang imahe sa kaluluwa. So ito po yung layunin ng Panginoon sa atin na habang tayo ay nagsusumikap na maging tunay na manggagawa ng Diyos, alam natin na maraming mga pagsubok na ating pagdadaanan at alam natin yung ating buhay ngayon bilang mga tagasunod ng ating Panginoon ay isa po itong digmaan. At tandaan, hindi po tayo nag-iisa sa labanan. Meron po tayong mga kasama. Tutulungan po tayo ng libu-libong mga anghel sa langit, mga ahensya ng langit, mga kapatid, na makipaglaban, hindi laban sa laman, kundi laban sa mga prinsipe ng kadiliman, kapangyarihan ng kasamaan. Kaya ayon pa sa salita ng Diyos na makakapanagumpay lamang po tayo sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. At wala pong imposible, mga kapatid. Pagka kinapitan po natin, ng kinapitan ng pananampalataya natin sa Panginoon at gagawa tayo ng mga bagay na naaayon sa kanyang banal na kalooban, tandaan natin, mga kapatid, ang Panginoon na po ang bahala. Siya na po ang kikilos sa bawat puso natin, na siyang gagamit sa bawat isa sa atin. Huwag lamang po nating pakakawalan yung pananampalataya na meron tayo. At once na alam na natin ang katotohanan, sikapin po natin itong mapanghawakan, maisabuhay na ito po'y naaayon sa kanyang banal na kalooban. Dahil ang ating hangarin, mga kapatid, ang ating kalooban ay isubmit na po natin sa kalooban ng ating Diyos upang atin pong maramdaman at tayo po ay kanyang magamit sa kanyang dakilang gawain. So, tayong mga tao ngayon, wag po tayong magyabang, mga kapatid, wag tayong magyabang sa katotohanan na meron tayo. Kasi bawat tagumpay na ating nararamdaman, na ating nalalaman, tayo po ay mag-aambag sa pagbawi ng pag-aari ng Diyos, mga kapatid. Na maibalik sa ating buhay ang kanyang nasira na imahe. Ang ma-restore sa atin ang imahe ng Diyos, mga kapatid. So, wag po tayong pahina-hina. Maging masipag po tayo sa gawain ng Panginoon. Isipin po natin ng mabuti na ang kalooban lamang ng Panginoon ang siyang ating susundin. At mag-focus lamang po tayo sa Kanya upang hindi po tayo mawala sa landas at hindi po tayo mapanghinaan. Bagkus, ang kapangyarihan, ang banal na espiritu, ang siyang mangunguna sa atin, tutulungan po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Wala pong imposible. Kaya nawa, marami po tayong natutunan sa chapter 11 ng Messages to Young People, na wag na po nating sang-ayunan itong karakter ng kaaway na punong-puno na po ng alitan, mga away-away. Kaya ayaw ng Panginoon na ang kanyang bayan ay magkawatak-watak na mag-away-away. Kung ano man po ang mga bagay na ating ginagawa, gawin po natin ito na para sa Panginoon at hindi po para sa ating mga sarili. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless.